Nako, please, wag niyo akong huntingin na. So, opinion ko lang to, mga kaibigan. Yung pride ko, nasasaktan yung pride ko. Kasi nakikilala ko ng mga tao na parang, uy, di ba ikaw si Iking, ikaw si Francis Magundayaw. Hindi ka na umaarte? Yung phrase na yun, men, talaga, men, sobrang takot na takot ako doon na parang di ka na umaarte. Ayaw mo na. Dati kasi umaarte ako sa prime time. Dati umaarte ako sa movies. Tapos ngayon, nagko-cover ako ng birthday ng bossing. Yung mentor ko, binigyan niya ako ng real talk na parang, ba't ka nahihiya? Nakakahiya ba ginagawa natin? Being an actor in the Philippines means you have a shelf life. May expiration date. Harsh reality na pagiging actor. Hindi ka laging sikat. Lumaki ako direct sa set ng mga old school people. Ay, direct, nakakatakot. Yun talaga, nakita mo, captain talaga sila ng ship. At naintindihan ko din kung bakit lagi silang galit kasi, oh my God, yung pressure, ang lala. Oras talaga ang pinakakalaban. Kung mamimili ka between quality and time, you sacrifice quality. Welcome to the show. We got so much to talk about in today's episode because kasama ko ngayon ang aking recently, no? For some weird reason, no? Like, hindi ko din alam kung paano tayo naging connected, pero Dano, Derek, ako, at least for me, player 2. Dito, medyo informal. kinuha ko ni Ivan. Parang sabi sa akin, Ivan is one of my closest friends and one of the best DOPs I know. Na legit, pre, angas. Ano lang, kupal lang minsan. Pero, syempre, ano yan from a tropa side. Kumbaga may ganun kaming klaseng relationship. Pero, unawa ko ni Ivan, sabi nga parang shoot tayo tol, event. Ako doon direct, parang partial ako, event, ayoko na event. Gumagano-ganon ako sa utak ko. Tapos sinabi niya sa akin, hindi pre, hip-hop group launching. Ay, wait. Gusto ko ng hip-hop. So yun, eventually, nakilala sa akin nga sila Mia, sila Tinat. Matagal ko nung gusto ma-meet sila, Kani. Actually, parang hindi ko pa ata na-meet si Kani beforehand. Except from that. So, lagi ko lang naririnig story. Si Kani, si Chad, yan. Nababanggit ka si Direk Chad, si Direk Kani, ganyan. Parang nauna pa nga ata yung kapatid ko working with you, di ba, Direk? So yun, nung finally na-meet kita, ang laki na sombrero ni Direk Chad doon, tol. Siya nun, Pharrell type, Bruno Mars type, fedora, na hindi nararock ng maraming tao. Weird kasi kapag ibang taong sumuot, pero Direk Chad, man, solid, tol. Grabe naman. Mukha siyang Saturn. Grabe naman marinig yung mga comments na to from someone na... Pwede ko na kasi sabihin ngayon. Natatawa nga ako nung sinabi ko, nung nagka-connect na tayo. Sabi ko sa kanya, dude, legit na artista ka, Ben. Like, may tropa na akong artista. Parang, ngayon lang nag-hit sa akin yun na, uy, oo nga no. Matagal na kita napapanood eh. Like, yun yung sabi ko, nung nakita kita, sabi ko, kilala ko to eh. Gets ko kasi Derek, parang ngayon na-realize ko yung mga tao na nakakilala sa akin ngayon would be our age. Talaga, it's our age and a bit older. Yung mga taong naabutan yung parang golden age ng GMA, na mga taong lumaki kasama mo, Lawin, Darna, Asia. Gets ko. Kaya parang akong nahihiya kapag hindi naman siya bago, pero every time na may ganun, parang kilala ko to eh. Nahihiya ako kasi parang napanood nila yung mga panahong hindi ko talaga alam kung anong gusto kong gawin. Nakikita nila yung mga panahong ang dami kong parang explorative era ko, lingid sa kaalaman ng marami kasi nga umaarte na ako. Pero at the same time, nakakatuwa. Pero nakakahiya mostly. Nakakahiya talaga. Pero like, hindi ka pa din sanay after all these years. Siguro direct kasi parang as you grow older, yung experiences na nakukuha mo nag-change, nagva-vary. Parang same way na parang dati ayaw mo ng gulay. Pero as you grow older, parang okay naman. Diba parang ganun? Or diba dati tataka ka kapag iinom ng alak yung papa mo. Parang, ano to? Ba't gusto nyo to? Tapos diba, from time, ngayon na mas matanda na tayo, parang kailangan natin to at least once in a month. Parang ganun. Diba? Okay. Ewan ko, direct, parang gano'n. At least gano'n ko
nakikitang kayang explain. Ano gano'n? Nag-change kasi tumatanda ako, may learnings ako nakukuha. Yung mga dating nakakahiya sa akin, ngayon proud na ako pag-usapan. Mga dating, proud ako pag-usapan dati, ngayon parang ang cringy. Pero paano ka ba napunta sa showbiz? Sa showbiz. Direct mama ko, well, according sa kwento niya, at based sa pag-observe ko lang sa mama ko, she's frustrated actress. Pero lolo ko kasi, pastor. So sobrang strict nun. Di yung mama ko nun, dati nag-shoot siya ng ilang mga voice over, ganyan-ganyan, but never as an actress. Nung nagkaroon ng time na lumabas ako, kasi napupunan ng airmats ko, nakita niya na medyo bibukid, according sa kanya, medyo bibukid daw ako. Di na mahalata. But from there, tinay niya, what if try nating isabak? I think the story goes is, may friend siya, na may anak din, na gustong pag-artista din yung anak niya. So parang sinabi sa kanya, Frances, yung pangalan mo ko, Frances, samahan mo ko. Auditionin natin yung mga anak natin sa Makati. So parang, si mama nun, parang, sige, samahan ko lang. But baka, pero mas dahil gusto niya lang samahan kaibigan niya. Lo and behold, ako yung nakuha. Pero parang, that's how the story goes daw. Hindi ko naintindihan yun at that time. Ang alam ko lang, after nun, may Happy Meal ako. So, from there on, nakaland ako ng project and another project, commercials, which is where I started. And this was around 2003, 2002, I think. Or baka 2004, OA naman. Pero alam ko na mas natuto akong mag-recite ng dialogue kaysa magbasa. So, marami akong sinasabi noon sa TV na hindi ko naman talaga naiintindihan. Isang example ng first show ko was a commercial ko was for Newzep Syrup. Hindi ko talaga naiintindihan yung nangyayari sa paligid. Pero alam ko lang na mabait sila sa akin. So parang kailangan ko lang daw sabihin, isang line lang. At hindi na siya naging monster. Hindi ko gets yun. Pero ginawa ko, bayad kami. May laruan ako, may pagkain ako. So para siyang kung paano ako mag-train ng mga aso na may reward. Naging reward system siya. Na basta umarte lang ako, may food ako, and otherwise, lumaki from McDo, naging Game Boy. Diba? From Game Boy, naging PSP, naging PS4. Ngayon, tumanda na tayo. Naging sapatos, naging ano. Parang ganun, direct. Actually, dun siya nag-start. Then, may isang audition na narinig ng nanay ko for GMA. For Angel Locsin's Darna. Noong 2005. Yan. Ate Angel, ang daming kung kasabay doon na sobrang sikat na ngayon. Like one of them, I think, was sila Miguel Tan Felix, si Waltes Boy. I think, if my memory serves me right, pero sila yung kabatch ko talaga. Sila Ella Cruz, sila Nadine Lustre, alam ko around that time. We're also auditioning for various shows around GMA. And from there, yun na direct tuloy-tuloy na siya hanggang sa ngayon. But right now, ano nga ulit yung role mo doon? Si Iking na yung... Si Iking, yes. Oh my gosh. Kapag may thunders na lumalapit sa akin, hindi offensive yung thunders, wala na lang. Pero pag may thunders talaga na lalapit sa akin, di ba ikaw si Iking? Ganun sila katuwan-tuwa. Dati weird yun kasi isipin mo yung height difference namin ganyan. Tuturo niya ako pababa. Di ba ikaw si Iking? Di ba nasa yung bato? Pero ngayon, parang ang saya na. Kasi parang oo nga. Kapag may nakita akong mga younger child actors din na parang, di ba ikaw si ano mo, Cha? Gano'n ako. Na yung cycle bumalik, ako din ang gaganon. Di ba ikaw si bro? Di ba ikaw si gano'n? Nakakaaliw lang na nalala nila yun. Like, nag-stick ka. Nag-stick yung yeah, role nag-stick mo yung dun, character na yun, which is great. Tapos parang recently ko lang din nalaman na, di ba kasi ang Darna natin, ilang beses nang inulit yan. From, tama ba ako, Wilma Santos? Tama ba ako? Basta si past Darnas, this from Angel to Marian. Lahat pala sila, may parang kind of different version ng younger child actor na parang Ding or Iking. So ako Iking. And then yung sumunod si Buboy Villar, naging Karding. Ako, okay, may ganun pala. And parang kaya kong sabihin na, part ako nun. Or ganun. Hindi ako sure yung kay Jane. Pero ang fun nun. Sabi ko, sobrang kaya ko siyang sabihin na kahit pagtanda ako si Iking, parang ganun. Yeah. Tsaka, noong time na yun,
yun yung talagang teleserye nung time na yun. Like, yun yung prime time nun. Prime time. Prime time yun eh. Naalala ko, na ano ko to parang, ang weird na siguro niya sa time ngayon. Pero naalala ko nun, nag-shooting kami sa slums ng Tandang Sora ata, o slums ng QC. Kasi doon nga nakatira si Narda. Tapos, talagang may times na kailangan magpalit ni Angel Locsin to Darna form. Di ba ang suot niya nun? Two-piece. Imagine mo naka-two-piece si Angel Locsin, 25, 24 years old. Tapos pinapalibutan siya ng daang-daang tao. Tapos lalabas siya naka-bathrobe lang. Hindi ko naman naintindihan yun nung time na yun. Pero, ganun, ang lala nun. Pero people did it kasi there was, I think I remember a time na sobrang saya ng mga tao sa set. Kasi hindi kami matalo-talo. Ultimo, parang for fun, kalabanan na lang din namin yung kapwa naming show. Pero hindi, ang laki ng margin. Ang laki ng margin ng Darna before. Parang around 40% or 50% of Philippine television was watching Darna. Ang crazy nun. Isipin mo yun yung Wonder Woman ng Pilipinas. Yung Wonder Woman natin, si Darna. Embodiment siya ng Pinoy na karakteristic Diba? Na simple, pero inuuna yung iba. Parang ganon. Fast forward tayo into today. Pre-game pa lang yan. Mga kaibigan, kala nyo. Okay, sige. Bago. Pasok na natin yan. Yan! Para sakto! Thank you po. Ganto pala yung mga nagsaserve ng coffee dito sa Arc. Magaganda. Kala ko si Colin Garcia yung nag-serve. Gulat ako. Thank you po, Feli. You're the best. Alright. Okay. Sige, maraming salamat. Excuse my slurping, mga kaibigan. Gagamit tayo ng straw. Kape. Right? Oh my God. Ako hindi naman talaga ako full coffee drinker, pero man, I get it. Lalo na sa industriya. Kailangan yan. Parang prerequisite na siya Part nga siya ng budgeting ko direct Di legit part siya ng budgeting ko kasi kapag di ko napakape yung mga tao ko or at least ako, diba? Kami rin magdudusa. Gets. Totoo yan. Hindi ko sure kung ito yung last project pero like yung na-release na which was Road Killers. Oh, wow. Kamusta? Like, what's the gap between nung Darna and today na parang you having all these experiences na how do you approach it? Right. Di ko lang kung anong angle ko siya sasagutin. Pero, definitely, direct, aside from experience, kapag bata ka kasi, direct, hindi mo kailangan ng masyadong maraming bubog. For those who don't know, bubog is a term we use to proxy something that hurts you or someone, especially someone that hurts you. So, application ng bubog is, kunwari, ang eksena, nag-break kayo magjowa, sabihin natin Spider-Man, Gwen Stacy, nag-break. Sino yung bubog ni Andrew Garfield sa tunay niyang buhay? Bubog kasi masakit nga nakatusok, bubog. Sino ang bubog niya? Sabihin natin ang bubog niya, si Emma mismo. Kasi, di ba, sila naman talaga. For me, as a child, at hindi lang pala as a child, most of the time, ang mga bata, hindi kailangan ng bubog. Kasi ganun sila submerged sa imagination nila. Na tipong sabihin mo lang sa bata, okay, ganito kids sa scene na to, mga dinosaur kayo. Buong pagkatao nila, maniniwala silang dinosaur sila. Wala silang kahit anong hindrances, walang walls, walang anything. Pag tumanda ka kasi, magkakaroon ka. Magiging takot ka, parang, tongo naman ito, dinosaur na siya. Diba? May ganon. So, to answer that direct, ang malaking difference is, tumanda ako na naka-experience ako ng pain, ng rejection, ng frustration and everything. Nung bata ka, hindi naman talaga. Hindi mo talaga ma-realize yun. So ngayon pumapasok yung bubog. Ang bubog ko, sobrang totoo na. by the time na nasinot ko yung Road Killers, which was, I believe, last year, 2023. As an actor, na kailangan mo ng real experiences to make your work seem real, kailangan mo din gamitin yung external things na nasa paligid mo. So, working with Tito Boji, working with Nadine mismo, with Jerome, kailangan mo din umasa sa kanila
to get that external thing and then put it internally and then put it out again. At least doon ko siya naiintindihan direct. Ganun. Yun biggest difference kung paano ko siya in-apply. Kasi kung bata ako, diba? Sabi lang sa akin, si Angel Locsin, si Darna, lumilipad yan. Wow! Lumilipad! Diba? Ganon ka naive. And tanong ko lang, curious lang ako, like kapag ba pumapasok kayo sa isang role, like may proseso ba kayo? What works for me is an obsessive homework. At least for me, direct. For some kasi, nagme-method sila. Method acting. Well, like Mon Confiado, kung kilala nyo, si Boss Mon. There was a time na nagkulong siya sa mountains. Talaga ang dala niya lang kotse niya, tent, and doon lang siya nagbasa-basa. And a book. Parang ganon. So doon niya internalize yung methoding niya. For me, homework. I realized na ang hilig ko palang mag-homework. So, just an example, direct. May ginagawa ko ngayon which is an adaptation. Or, wag na lang muna yun. May ginawa akong adaptation na book kay Wattpad adaptation. So, right there and then, anong homework na pwede mong gawin? You read the book. So, from the book, I made an essay for myself, character essay, na parang ginawa ni Matthew McConaughey. Tapos from the essay, you try to create your own understanding of it, in your psyche of it. But at the same time, talk to the source. So, medyo pinagpala ako na pinayagan ako ang Viva mismo gumawa ng magandang character study with the actors, with the writer, and I was able to talk to Guy, yung nagsulat ng book, na parang, Guy, sino to? Sino tong tao na to? Why is he like this? Why is he the way he is? Why does he think this way? Bakit ganito privileges niya? Kahit minsan ngayon medyo walang kwentang details. Like, parang saan siya nag-aaral? Or, mahal niya ba niya nanay niya? Or parang may ex ba siya before this? Mga ganon. Then from there, I try to take it towards a direction na parang i-connect mo yung dots na parang, siguro kaya siya kupal. Kupal kasi talaga character ko. Kaya siya kupal kasi hindi niya makuha yung attention na gusto niya sa papa niya. And turns out yung papa niya politician. And may level of parang standard siya na sinusubukang erase. So to try to make up for that facade, magpapaka mayabang siya na parang, tingnan mo relo ko, tingnan mo ko. Parang ganun direct. At least that what works for me and yung continuous na ginagawa ko sa work ko as an actor, pati ngayon sa adaptation na ginagawa namin. I love it. Because dun mo makikita na magaling yung pagkaka-portray dun sa character eh. Kung parang naiinis ka dun sa kanya. Di ba nakakainis yung mga character eh. Di ba kung ganun? Pag it's supposed to be, di ba? It means it works. Yung ginagawang works. Right. Para ano siya, it's one of the parang most tangible byproducts na kapag ayaw sa'yo ng tao. Parang sinabi nga ni Eddie Garcia, kung galit sila sa'yo, it means it works. So, may ganon. And I think, gumana naman. Kasi nung nag-ano na kami direct, nung nag-fan meet na kami ni everything, yung mga tao doon, ginaganon ako. Parang, Francis, pasakal. So, parang sinasabi pa nila with a endearing, kasi parang kilala naman nila kung sino ako, pero at the same time, yung character na pinortray ko. Not direct, lang, disclaimer lang, 2 lang lines ko doon nun. Pero, alam na nila na parang, tapos nakita ko yung mga TikToks na ginagawa ng ibang fans, parang talagang, ayaw talaga nila sa akin. Yun lang mahirap na kapag nadadala na sa character. Dalan-dala nila. Dalan-dala nila. Ano ina-handle yun ng mga Kasi ang hirap din nun like, kunwari, kung sakali ang role mo lang is, ikaw lang yung parang second lead, di ba? May ganun di ba? Right, so, paano nila yun na-handle? Well, ang nakita ko, yung, kung napanood nyo, yung Queen of Tears, yung actor doon, sobrang galing. Yung second lead, I forgot his name direct. Pero yung second lead actor doon, sobrang galing umarte. Ang galing niya umarte. Pero nung nag-screening na sila, sobrang soft niya, sobrang baby boy niya. Pero doon niya sinabi na parang hindi po ako yun. Iwalay po ako sa character ko. Pero thank you dahil sinuportahan niyo yung show.
So, sobrang humbling nun for me to watch that. Kasi nung ako yung nakaramdam ng hate, pinersonal ko. Ayaw nila sa akin. Tapos pero yung napanood ko kung paano niya ginawa yun, sabi ko, ganun pala dapat. Ganun pala dapat. Yeah. So, yun, Derek, yun yung nakita ko na ginagawa nila. May magandang at detachment sila with the character na portray nila. And feel ko naman yung a real fan would know, no? With ano, Derek? A real fan. A real fan ng cinema or just in general movies, no? Yes, Derek. Would know, diba? Would know, yeah. Pero it would actually respect you more. Yes, definitely, yeah. Yung peers mo would understand. Definitely yung peers mo would definitely understand. I hope. Like, gets ko yun yung second lead. Secondary, yeah. Sa Queen of Tears. Lala, no? Galing yung umarte, Derek. Like, galing i-hate mo nga yung mga actions niya, no? Yeah, tapos sobrang subtle lang. Parang gagano lang siya, oh. Pero alam mo na, iniisip na to, parang, ay, mga ano to mamaya. Diba? Tapos, pero nung pagkapatay ng camera, nakakatuwa yun yung show, pinakita yung mga BTS ng guy. Umiiyak sa sarili niyang eksena, pinapanood niya, show mismo umiiyak. Sabi ko, baby boy naman ito. Wala lang, ang galing. Parang, that's something that I think I need to learn eventually. Yun ba yung mga bagay na parang one of the things that makes an actor great? Yung gano'n, yung kaya mo mag-embody ng different characters, roles, no? Kasi, for example, I think we all know John Lloyd could do everything, di ba? John Lloyd can do everything, pre. So parang... Kung patuloyin mo si John Lloyd ng building, kaya niya yun. Right? So parang, ano yun? Like, gano'n ka, ano yun? Like, yung level ba ni John Lloyd, gano sa realm ng acting, ano yung difference, ano yung ano na yun, kung titingnan nyo siya? Nako, please, wag nyo akong huntingin na. So, opinion ko lang to, mga kaibigan. Oh my God. Lahat to based sa gusto kong takot sa ano. Pero direct si John Lloyd kasi, ang galing niyang ilabas yung internal monologue niya through simply his eyes. I think trait yun eh. Trait, para siyang ano, hindi lahat meron nun. And alam ni John Lloyd na meron siya nun, so ginagamit niya. Same with Joshua Garcia. Ganun sila. Parang, andun sila. Yun ang gusto kong ano, Hendrik. Andun sila sa level na yun. Kasi may mga actors na ang galing mag-vocalize, ang galing mag-lyricize ng emotion. Tapos may mga tao na parang wala silang sasabihin, pero alam mo na. Siguro a great example is Danny Trejo. Si Machete. Di ba tignan mo lang siya, alam mong papatayin ka niya. Yun, tapos para pinanood ko isang interview niya, sabi niya yun talaga yun ang goal niya. And parang yun, na-realize siya na lang yun, dahil director pa nagsabi sa kanya, alam mo, ganito kang klaseng actor, or ganito kang klaseng tao, natitignan mo pa lang, alam mong may danger. So in case of John Lloyd, and dahil lagi siya nasa film, laging close up, doon pa lang, sa simpleng galaw ng eyebrows niya, alam mong nasaktan siya. Or simpleng tingin niya sa kaliwa, alam mong, ay, wala na to, nasaktan to. Parang ganun. And yung ngayon, si Joshua talaga. Pinanood ko yung pelikula ni Joshua, yung Unhappy for You. Dahil nga talagang lahat nakatingin sa kanya dito, alam mo nagseselos siya. Parang isang gato niya lang, isang punas na ng labi niya, alam mo, ay, may pagnanasa itong nararamdaman. Ang galing na mga ganon. And I think very unique siya sa isang actor. But it's not just talent. I think it's also a skill that people can learn or actors can pick up with the proper guidance and proper homework. Para sa mga para sa mga nanonood lang sa atin na gusto namang somehow itry, no? Hindi man try celebrity, no? Pero syempre since sa social media na din tayo, gusto na din natin maging komportable sa harap ng camera, right? And yun nga, actually ako din, nagtatry din talaga ako. Like, meron ka bang pwedeng ma-advise sa amin na parang, paano ka ba magiging komportable sa harapan ng camera? Direct, di ako komportable sa harap ng camera. I mean, the promise, ngayon, ang laking tulong ngayon dahil kahit may 3 camera nakatapat sa atin, 3 lang tayo. Pero I have never been comfortable with the camera. Direct. Oh my gosh. ASAP spills, men. Wow. Sobrang yung anxiety level kong taas. But I think what I see that helps with other people is just practice. Pero ano siya direct eh, I think it's also different when you're acting. Kasi kapag umaarte ako, hindi na ako yun. Okay. Hubad na ako dun eh. Hindi na si Kiko, hindi na si Francis yun nandun eh.
Ano na yan eh, si Miguel na yan, si Adrian na yan. Yun na yun eh. Tsaka yung mga sinasabi ko dun, hindi naman na ako yun eh. Words yun ng character ko. So, at least for me, hindi na ako nag-aalangan sa camera nun. Kasi it's not about me anymore. Okay. Meron na siyang paghubad ng ego in such a way. Which I think makes sense now na para maging comfortable ka sa harap ng camera, you have to take off your ego a little bit, I guess. Or ilunok mo ng a little bit. I don't know kung paano nyo gagawin yun. Some content creators put on this mask. But some are just able to be super, super authentic with it. Yun ang hindi ko pa talaga maintindihan at the moment. Pero yun direct. Siguro sa atin, in application dito sa 4 podcasts, I guess, gawin natin yung authentic growth na sinasabi ng ibang content creators na parang, basta ikaw lang yan. Yeah, yun nga, totoo naman. Napapansin ko ito eh. Like, pag nasa likod ka, andali eh. Andali. Pero pag hinarap na sa'yo, especially with these lights and, diba? And bilang creators tayo, direct alam natin na naka 50 to sa mukha ko or naka 85 to sa mukha ko. Kitang-kita yung pores ko, yung pimple ko. Part of being a great actor or at least an experienced one is knowing where your camera is. Kasi merong hindi tayo Hollywood level dito na yung camera yung susunod sa'yo. Hindi ganun sa Philippines at the moment. May iba nagtatry na nag-a-apply ng ganun but famously hindi. So, yung conscious level namin doon, dapat aware kami kung nasa yung camera. So, pag iba-block kami direct, o kunyari, block kami ni Direct May. Francis, dito ka. Ikaw, dyan ka. Ito camera mo. Tuturo nila kung nasaan. Ito camera mo. Ito yung master. Ito yung camera ni ganyan. So, dapat conscious ka doon. Na kapag, kunyari, nagkukwentuhan tayo direct, hindi ako mag-over sa'yo para masapaw ko. Hindi ako mag-out of frame doon. So, may ganun pa ring level direct. May technicality pa rin. May ganung level of consciousness pa din. Pero, not more of... Parang ang mindset lang talaga is to, of course, make the shot beautiful. Parang ganun. Gets. Yeah. Na I think dapat aware yung mga gustong maging bagong actors ngayon kasi hindi siya tinuturo. It's just something that we learned along the way. At least sa experience ko, hindi siya tinuro sa akin. Naging conscious na lang ako kasi maririnig mo sa comset na parang, yung artista mo, sumasapaw! Parang gano'n. Dahil na PTSD ako na parang naririnig ko, nagsasalita na, ay, sapaw ata. Usog na ako. It's not something that was taught eh. Talagang experience lang. Meron na bang moment na parang sa isang scene, lahat ng actors nag-in the zone tapos parang nawala na lang kayo? Yan. Nangyayari yun. Kahit sa teleserye, nangyayari siya. And it shows parang yung isang sumikat na eksena dati ni Jody Santamaria and yung isang eksena ni Maha Salvador. I forgot what show it is, pero it's a television show. Tapos may nakita siyang parang loved one niya na nakita niyang nakahang na lang. Ano yun sometimes directors know when to just let it go. And yun nga, parang in the zone. Nangyayari naman talaga siya direct. And for us, isa siya sa mga pinaka-fulfilling na kaya maramdaman ng isang actor sa television. And parang dahil sa mga ganong klaseng moments, we try our best to replicate that, to get that type of freedom. Kasi art is freedom. It's not constraint. Diba? So parang ganon. May ganon direct. Definitely. I want to switch gears now. Since we've talked about acting, you've recently transitioned into filmmaking. And right. Yun din naman yung reason ba tayo nagkaroon ng connection, right? Yes, sa industry. Dami ko na-meet na napakagandang mga tao. What is the idea inside your head na, okay, let's not get in front, let's go to the back of the camera. Yeah. Actually, direct gusto ko na maging filmmaker since I was grade 6. I realized, grade 6 pa lang ako. Alam mo yung mga pagbata ka, parang, what do you wanna be? Nalalagay ko pala, director. Naalala ko, nilalagay ko siya, director. Pero umaarte na ako noon at that time. Pero di ko pa alam ko what it takes to be a director at that time. Sinabi ko lang na gusto ko. And nung time na parang magka-college na ako, sinabi ko talaga sa mama ko, na which super supportive ng mama ko, honestly. Sinabi ko lang, ma, sa school lang na merong film ako mag-i-enroll. Kung yung school na yan, walang film, di ako dyan. So I was hoping na maging UP student ako. Pero talaga, ang lahat lang ng mga chinek ko na schools nung direct was film. APC, FEU wala pa at the time. Mint, Benilde, UP.
And then eventually, naging Mint student ako. Doon pa lang direct, transitioning into that, doon ko nalalaman yung intricacy ng pagiging someone behind the camera. Hindi lang basta director eh. Just anyone who's behind it, ang laki pala ng contribution nila to the overall picture. Na na-realize ko growing up, hindi ko talaga siya pinapansin. Kasi actor lang ako eh. Yun, child actor. Kumbaga na-realize ko yung mga taong nakakatrabaho ko noon, they try to tell me the importance of being of a production, pero hindi ko talaga siya naiintindihan until naging production ako. What made me want to switch sides direct? I just think there was a time na naisip ko na yung experience ko with acting, I think I can bring it to the other side. Kasi ang dami kong nalaman, ang dami kong nahigop growing from as an actor. Nasabi ko, feeling ko solid to pag nilipat ko. But there was also a time direct na gusto ko actually open. Napunta ako sa parang crossroads. Alam mo yung meme na parang mamimili ka, left or right, ano ganun. Na sobrang, I was struggling with it talaga solid direct. Kasi part of my journey towards directing was accepting gigs. Of course, kailangan mo yun. Mahalang equipment eh. You have to, kailangan mo kumayod. So part of it was accepting event gigs, weddings. This is not to degrade anything. Ang hirap noon, solid. Pero oh my gosh. Yung ego ko noon, nahihiya ako, nasasaktan yung pride ko. Kasi nakikilala ko ng mga tao na parang, uy, di ba ikaw si Iking, ikaw si Francis Magundayaw. Hindi ka na umaarte? Yung phrase na yun, men, talaga, men, sobrang takot ako doon na parang di ka na umaarte, ayaw mo na. Hindi ko masabi sa kanila na parang, hindi, gusto ko din mag-direct eh. Or parang, part of it is also, being an actor doesn't guarantee you jobs. Hindi talaga. Being an actor doesn't guarantee jobs. Hindi ka mabubuhay just being an actor. Some are fortunate enough for that. Pero in reality, hindi. As an actor, kailangan mo talaga magkaroon ng day job. So naano ako noon, talagang nai-insecure ako, na nahihiya ako. And then, yung mentor ko at the time, si Direk Raymond Fabian, si Direk Pabi, binigyan niya ako ng real talk na parang, ba't ka nahihiya? Nakakahiya ba ginagawa natin? Gumanon siya. Sabi ko, hindi sa ganun. Pero kasi, ang yabang ko talaga bilang bata. Sabi ko parang, dati kasi umaarte ako sa primetime. Dati umaarte ako sa movies. Tapos ngayon, nagpapasaya ako nagko-cover ako ng birthday ng bossing. Parang ganon. For me, nahihiya ako noon at the time. And then, binigyan niya ako ng talagang real talk na, Kicks, man, hindi mo naintindihan. Yung importance ng pagiging isang director or isang filmmaker, wala yan sa job eh. Nagkikreate ka eh. Parang, yun eh. Sila nga nagpapasikat ng mga artista eh, di ba? Parang gumaganon sila. Tapos eventually, of course, I struggled with it, direct promise. It wasn't just a one-talk thing. But one that helped me the most was this conversation I had with my professor sa Mint, si Direk Cholo Laurel. He's a veteran commercial director talaga, as in nag-Olay siya, stuff like that. Binigyan niya ako ng time just to talk about that. Tapos sinabi niya, Kiko, being an actor in the Philippines means you have a shelf life. Diba? Mga canned goods, may shelf life yan. May expiration date. Ganun, yun ang harsh reality ng pagiging actor. Hindi ka laging sikat. Sabi niya parang, hindi ka laging Richard Gomez. Richard Gomez isn't even Richard Gomez. Diba? He not to shit on his legacy. Pero, that's the reality. It changes. Diba? Hindi siya laging ganun. So, it doesn't hurt that you're a director. In fact, it adds up to your credibility. Na you're able to do something else aside from this. And it also shows how much you love the industry. So I think that helped me a lot with my identity. Na nowadays, I can tell people na parang, I can direct, I can act. Kaya ko to, kaya ko yan. It helped with my self-esteem. Also helped with my ego. Tsaka kung paano ko na sineshape yung sarili ko in meeting with other people na rin direct. Parang ganun. I think yun yung, paano ko napunta doon? Pero yun, direct. Yeah. Parang ganun. And actually, nakakatawa kasi like, you being open to it right now means na overcome mo na siya. Yes. I think, no? Yes. Yeah. Kaya ko sabihin na kaya na. Tsaka direct, ang konti namin, nung time ko, I think, kasi ngayon, meron na ring actors na nag-switch into directing.
John Manalo, right? Sobrang, oh my gosh, sobrang galing. Yeah, ang galing nga ni John But Manalo. after I think I overcame that that crisis of mine. Tsaka ko nakita na ang dami palang katulad ko. Ang daming actors na gustong matuto. Ang dami-dami nila. And parang kinikilig ako pag sa akin sila lumalapit to ask na parang, paano mag-start? Sabi ko, talaga? Gusto mo? Parang another one is Marco Gallo, kung kilala nyo, Derek. He's a very talented Pinoy-Italian actor sa Viva. And then recently, he opened to me about falling in love with videography. So, bumili siya ng FX3, ganun. Tapos pinapakita niya sa akin, this is how I'm doing it right now. Ganun. Yung kulay ko, ganyan. Yung joy ko internally, parang sabi ko, shucks, man, hindi pala ako talaga nag-iisa. Maraming, yung innate ko to create is shared among many other people from at least from my community. And it's, parang ang sarap niyang i-champion na kaya, na possible. Another one is Terry Malvar, award-winning actress siya sa GMA. Tapos nag-aroon kami ng conversation na parang siya naman gusto niya mag-produce. Okay. Gusto niya mag-produce ng stories, ganyan. Tapos pero naiilang siya kasi actress nga daw siya. Sabi ko, parang nabigyan ko siya ng isang parang whatever it is you're thinking about, the one truth is it will never degrade you as an actor or as an artist. Wala, it will never degrade you. Wanting to be behind the camera, not at all. Hindi siya nakaka-degrade. Then we have John Krasinski, we have China Hortaleza. Sino pa mga directors ngayon? We have Jon Favreau. Diba? Marami pala. Parang dahil lang may ganun akong klaseng insecurity, nakatingin lang ako sa sarili ko. Pero nung nag-open yung worldview ko, dami ko palang mga katulad. Parang ganun, direct. So going back dun sa crossroad na yun, sa two pathways na yun, paano mo siya ngayon tinitignan? Parang, kasi ngayon, like, nagsushoot ka pa din eh. Opo, you still do acting eh, right? And at the same time, hindi pa din naman natin alam talaga kung... Hindi pa natin alam. Di ba? Kung anong what's in store, hindi pa natin alam. Right? So parang, and ang ganda din kasi it really builds up on who Kiko Magundayaw really is. Like, you're not just an actor, right? Nagagalit si Hulk. Not just an actor, but at the same time, you can also direct. And actually, directing is really hard. One of the most, not the hardest, di ba? Kami dalawa ni Direct Chad, we can relate creative. on this specific topic to a personal level. Oh my God. Ang hirap niya. Tsaka ang humbling niya, Direct, no? Parang ang sobrang humbling experience yung pag-pursue mo towards directing a project. So humbling. Oh my gosh. Kala mo parang, nung una, kala mo video-video ka lang. Kasi ganun lang din nag-start sa akin eh, na parang may innate lang din ako nung high school ako na gumawa ng mga videos with me and my friends hanging out, going to beach, ganun. Gumagawa lang ako ng mga ganung video eh. Being in a position na nakapag-direct ng mga commercial projects, but at the same time nakakapag-direct din ng events. Ano eh, masasabi ko nga na, hindi pala ganun kasimple yung role na to. Noong una, pag ginagawa mo lang siya, for yourself, okay lang eh. Kasi wala namang mali dun. Yeah, walang stakes, wala. Pero once na pumasok ka na sa mundo na to, yung when you're doing it for some company or brand, no? Brand. Nandun na, may stakes na. Nagiging iba. Di totoo, Direct, honestly. Kaya ko siya din describe as humbling. Kasi parang ang contrast niya as an actor for me, kapag artista ka, ikaw aalagaan. Ikaw yung aalagaan. Not to parang may mga actors na very humble, very very experienced na hindi sila papayag na maging pabigat sa set. Pero merong actors na alam nilang aalagaan sila, na every single demand would be met because they are actors. And it's just the way it is, diba? And that's why they're paid well, diba? Most of the time, actors are the ones who are paid most. In parang 9 out of 10 projects, it's always the actors who are paid most. As a director, you don't think about that. You don't eh. You think about the well-being of your set, well-being of your people, well-being of your actors, and of course the well-being of the project itself. Kasi it goes beyond masisira yung pangalan mo. At least for me, Derek, it goes beyond na parang pangalan ko to masisira to. Hindi eh. You think about the people na. And constant problem solving. Kung sino una mapikon talo. And now,
nakakapag-direct ako ng smaller projects, na-realize ko kung bakit pala laging galit yung mga director sa set ko. Lumaki ako direct sa set ng mga old school people, mga naging mentors nila si Ishmael Bernal, mga ganon, naturuan sila ng mga ganon. Ay, direct, nakakatakot. Yun talaga, nakita mo, captain talaga sila ng ship. And people respect it and parang call towards that action. Kasi alam nila yung stake. Yeah. Alam nila yung stake. At naintindihan ko din kung bakit lagi silang galit. Kasi, oh my God, yung pressure, ang lala. Mas naintindihan ko na sila ngayon. Na-humanize sila sa akin. Na parang sabi ko, shucks. Dati kinamumunghian ko tong director na to. Ngayon, gets ko na, men. Oo, kaya pala siya galit. Pero at the same time, we are now the new generation of creators. I learned to respect more yung mga hindi pumuputok. Kasi ibig sabihin, meron silang deeper understanding of self, deeper understanding of collaboration, and better perspective. Mas malaki, mas malawak. Kaya hindi sila pwede magalit. Mas nilulunok nila yun. Mas kaya nilang tiisin yung pikon, yung inis, yung pressure kasi they're bigger people. And doon ko naintindihan na parang, wow, grabe tong tao to. And then it comes out good. Na-realize ko, kung nagalit man si Direk, kung hindi man nagalit si Direk, pareho pala magiging maganda. So bakit hindi ka na maging kalmado? Exactly. Parang ganun, Direk. Pero hindi, I mean, I'm learning that process, pero pumipitik ako sa set minsan every once in a while. Mahirap talaga kontrolin eh. Mahirap talaga kontrolin. Mahirap talaga. Ang dami factors eh. One being yung oras. Diba? Lagi mong parang lagi naikipag-fencing sa oras. May narinig ako direct from another professor of mine na ang sinabi din niya was kung mamimili ka between quality and time, you sacrifice quality. Oras talaga ang pinakakalaban mo. Hindi ka pwede mag-overtime. Which is, I'm happy na now in Philippine industry, meron na tayong batas that protects people from going overtime, which is great. It's about time. Oh my gosh. Pero yun, diba? Diba, direct? Ganon. Oras talaga. Oras kalaban mo. Sunod tao. Hindi naman tayo pare-pareho ng kinalakihan. Tapos lalabas siya sa set. Some people don't have the proper intrapersonal skills. Talk to another person. Oh my gosh, it's hard. Kailangan mo ng malupitang Jesus Christ level understanding para pag-uusap sa mga ganong klaseng tao. Di ba, Direk? Ewan ko. Parang nakita ko yung flashback ni Direk sa pag-pullback ng ulo niya. Totoo. Like, kasi lalo na sa commercials, hindi ka pwedeng ma-delay dun. Kasi costly. Costly talaga. Pero ito yung masasabi ko dyan eh. Nadidiskartehan eh. Kahit sabi mo magkaroon ng problema sa set eh. Right. Di ba? Yeah. Kaya eh. Like, kung meron ka ding talagang mga matitibay na kasama. Right. Yung mga veteran. Tsaka at the same time, kung solid kayo as a team, may mga bagay na ang galing din na nag-work. O sige, magkakaroon ng problema dito. Pero, alam mo yung mababawi, makakabawi. Like, right. For example, na-delay tayo isang oras. Next scene, magagawa na parang, Yung pinag-usapan natin direct nung the other day, yung share ko kay direct yung personal learning ko of the art of saluhan. The art of saluhan, which is, I think, super important for new and even current filmmakers. Sige, para sa mga hindi nakaka-gets pa, no? Ano ba yung sinasabi mong art of saluhan? Art of saluhan. Tinawag ko lang siya art of saluhan para masarap paringgan. Pero natutunan ko siya again sa mentor ko, si Kuya Pabi, na kapag may problema sa set, part of being a director is marunong kang sumalo. So which is great kasi ngayon, because of the pandemic, always consistent lack of budget in our industry, directors now know how to edit, shoot, act, and direct, which is great. I mean, dati hindi eh. Pero which is great now kasi marunong kang sumalo. Now, I realized that some directors in our field, like Jonathan Placido, ang galing sa art of saluhan. Ang galing-galing niya doon. Kasi masipag siya. At first, yung base niya is production design. So, there and then, marunong siya sumalo kung nag-fail yung PD. Tapos at the same time, marunong siya mag-shoot. Tapos magaling din siya mag-edit. Ngayon, inaaral niya kung paano mag-VFX. Kailangan eh. Part yun din direct. Another
parang cross na binibear ng mga directors ngayon is to know every single aspect from every single department kasi when it fails, dapat marunong kang sumalo. And like yung sabi ni Derek kanina, sobrang important to surround yourself with people with that same mindset na naiintindihan, nire-respeto, pinapractice yung art of saluhan. Kailangan marunong sumalo. So otherwise, mag-sink yung boat. Diba? Hindi sila marunong mag-patch up ng ano. Lalapit pa sila sa'yo to direct, paano to? Paano kung hindi bagay yung puti? Di itim. Kung anong pwede. Marunong talaga dapat dumiskarte. Marunong talaga. Diba, direct? Kumbaga, yung pagiging generalist ba? Like, hindi mo naman, pwede kang magaling dun sa mga, pero kung sobrang galing mo sa lahat ng yun, ano ka na? box level ka. Ano ka na nun, tol? May ADHD ka na nun kapag... I mean, which is sobrang sa totoo lang, naiingit nga ako sa... Actually, tapos napansin ko, direct, ang dami pala naming ganun sa creative side. Parang mas, yung nga, parang ganun, parang dumarating na sa point na parang, sana meron din akong ganun klaseng level of high functionality. Nakakaingit. Like, ang sarap kayang magaling mag-edit. Tapos marunong ka pa mag-VFX. Maabot sa level direct na nakakainis. Kasi parang, ba't di ko kaya yan? Nakakainis naman. Totoo. Ako, same. Totoo. Yeah. Pero doon di mo pasok direct yung you have to accept that there's only so much you can do. Yeah. As one person. Yeah. Hindi talaga lahat si Superman. Exactly. Iba may mga taong ganun si Superman. Sana all. Gusto ko lang, bago natin ito and gusto ko lang gumawa ng new segment dito. Try lang. Magmamalaboy abunda lang ako. Fast talk? Rapid fire question. Sex! Magpaka-Robin ako dito. Lights on or lights off? Lights on. Hari Roque. Like, ang galing natin mga ano, no? Ang galing. Yung mga patatawa niya, no? Ang galing ng mga Pilipino talaga, no? Ang galing natin maging masama. Sobrang sama natin as a nation and as a peoples. Ang galing-galing natin dun, man. Ang galing-galing natin. Hindi ko maintindihan. Alright, game. Rapid fire question starts with favorite anime character and why? Si Neji Hyuga. Kasi ang haba ng buhok niya. Dahil nung bata ako, tsaka puti yung mata. Pero ngayon, tingin ko talaga siya yung pinaka-goated na character sa Naruto kung hindi siya namatay. Kahit pinatay siya ng puno. Yes, Neji Hyuga. One K-pop group that inspires your work the most? Twice. And, Twice, pero nakagayan, Twice. Pero at the moment, New Jeans. Dream project as a director? Gusto ko makapag-invest sa isang new artist na magiging kasing laki ni J.K. Labajo. If you could only do one, acting or directing, for the rest of your life, that's so mean. Which would you choose? That's so mean. Ang sama nun. Acting. Acting. Ang sama nun, direct. Ang sama ng tanong mo. Parang pinatanong mo ako, anong pili ka? Mag-inhale o mag-exhale? Inhale lang po. Gusto mo offend ako sa question. Maraming salamat. Yes. Dahil napagbigyan mo kami. Guys, palakpakan naman natin si Derek Kiko. Salamat po. Thank you for having me sa ARC. It's the best. I want to invite you next time, no? Like, try natin mag-breakdown ng mga works mo, no? Ooh, pwede, no? Parang variety. Breakdown tayo. Saan direct? Like, display lang natin dito, tapos pag-usapan lang natin. Direct, trip ko yun. Sige. Oh, wow. Sige. Gusto ko yun. Yun. Gusto ko yun. I feel like kasi, grabe, makikita nyo ako mag-geek out ng solid or like any other director kasi yung amount of context and prep for one shot is something that we take pride of and our if magawa nyo yun direct, I think it's the perfect excuse for us to geek out. Oh my gosh. Wait, yes. Right? Matic, yes, direct. Breakdown ng works. I think that's gonna be so cool. Sige. Gawin natin yan, ha? Lock in na natin yan. Available po ako October 20 onwards. Direct, bago tayo malis. Promote your socials. Where do people can follow you? Hi guys. Una sa lahat, thank you. Thank you, Ark. Thank you, Direct Chad, for having me here.
If you want to see some of my work, you can check me out on Instagram where I am mostly active, which is Francis the 79th. You can also check my prod house, 79th Film Production. We make MVs, we make stuff that's fun. If it's not fun, we don't make it. Char. Pero yun, yun lang. Supportahan nyo. Thank you. So yun guys, maraming salamat ulit sa panonood. If you love this episode, pakita nyo naman. And that will really help us to produce more of this. Again, maraming salamat. And wag na wag nyong kakalimutan. What's behind the scene drives what's next. Keep creating. God damn! Cut! Son, boss.